Buod ng mga ibong mandaragit na isinulat noong 1969 ni Amaro V. Hernandez. Si Andoy, isang alila sa bahay ni Don Segundo Montero, ay napilitang maging gerilya matapos siyang ipapiit ng amo sa mga Hapones. Nang makatakas siya, sumama si Andoy sa mga gerilya at natulog sa bahay ni Tata Matias sa kabundukan. Sa tulong ni Tata Matias, Cario at Martin, naisid ni Andoy ang kayamanan ni Simon, ngunit sa kasamang palad si Cario ay namatay ng makagat ng pating. Tinangka ni Martin na patayin si Andoy upang masolo ang kayamanan, ngunit siya ang napatay ni Andoy. Nataga ni Martin sa pisngi si Andoy at ang pilat na ito ang nagtago sa tunay niyang pagkatao. Siya ay nagbalatkayong si Mando Plaridel. Gamit ang kayamanan si Simon, ito ay naging pundasyon ng pahayagang kampilan na itinatag niya. Sa pagtatagumpay ni Andoy, nagdesisyon siyang maglibot sa daigdig upang magkaroon ng mas maraming kaalaman. Bago umalis, inutusan niya si Tata Pastor na amain niya at ang pinsan niyang si Puri na hindi alam ang tunay na pagkatao niya. Si Andoy, na nagpanggap na si Mando Plaridel, ay naging lider at tagapagtatag ng kampilan at si Magat ang nagpamahala rito. Sa Paris, nakatagpo si Mando ng anak nina Doña Julia at Don Segundo, si Dolly Montero, at napaibig ito. Pagkatapos ng mga paglalakbay, bumalik si Mando sa Maynila at napagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Sa isang handaan, nang itanghal siya sa mga panauhin kasama ang presidente, nagkaroon ng kontrobersiya dahil sa mga kritisismo ni Mando sa administrasyon. Sa kanyang pagbalik, natuklasan ni Mando na hindi na si Tata Pastor ang katiwala ng pamilya Montero at mas lalong naghirap ang mga magsasaka. Pinapalitan ito ng isang kapitan pugot at naging matindi ang hidwaan sa asyenda. Nagtagumpay ang mga magsasaka sa isang pulong, ngunit masunog ang asyenda pagkatapos nito. Nagsikap si Mando na ipagtanggol ang mga inakusahan ng mga magsasaka at nailigtas niya ang mga ito. Ngunit hindi na pinabalik ni Mando si Puri sa lalawigan at itinira ito sa isang dormitoryo sa UP, kung saan siya nag-aral ng political science. Sa pagdalaw ni Mando kay Puri, inamin niya ang tunay niyang pagkatao bilang si Andoy at hiniling kay Tata Pastor at Puri na siya'y tanggapin. Sa kanyang pagtutok sa pahayagan at radyo, lalong nagtagumpay si Mando sa pagpapakita ng mga katiwalian sa pamahalaan at ang koneksyon ng pamilya Montero sa smuggling. Hindi natigil si Mando hanggang mapabilanggo si Don Segundo Montero.